Ang hagupit ng hangin ay parang sigaw ng isang halimaw. Kasabay nito ang walang tigil na buhos ng ulan na ginagawang ilog ang mga kalsada ng Cebu. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, naramdaman ni Rafael de Leon ang pamilyar na pagod sa kanyang mga buto. Kagagaling lang niya sa isang 8 oras na heart surgery. Ang tanging gusto niya ay ang yakap ng katahimikan sa kanyang penthouse unit, isang malinis, kontrolado, at perpektong mundo na malayo sa lahat ng gulo. Pero ngayong gabi, ang gulo ang humahabol sa kanya. Signal number 5, itinaas na sa buong Metro Cebu. Sabi ng boses mula sa radyo, bago ito tuluyang naputol at napalitan ng static. Biglang umubo ang makina ng kanyang sasakyan. 1, 2 beses, bago ito tuluyang namatay. Napahampas si Raf sa manibela. Hindi ngayon ni. Bulong niya sa sarili. Ang tubig baha, na kanina hanggang bukong-bukong lang, ay mabilis na umaakyat. Kulay tsokolate at mabaho. Wala siyang pagpipilian. Maingat niyang binuksan ang pinto at lumusong sa malamig na tubig na agad bumasa sa kanyang designer na pantalon. Nawala ng saysay ang kanyang mamahaling sapatos. Nawala ng saysay ang kanyang posisyon bilang premyadong doktor. Dito, sa gitna ng unos, isa lang siya sa mga taong sinusubukang mabuhay. Sumabay siya sa agos ng mga taong naglalakad patungo sa mas mataas na lugar. May mga umiiyak, may mga sumisigaw ng pangalan ng nawawalang kapamilya. Isang kolektif na takot at desperasyon ang bumabalot sa hangin. At sa gitna ng ingay ng hangin at ulan, may narinig siyang kakaiba. Isang mahinang iyak. Halos tunog ng isang kuting na naliligaw. Tumigil si Raf. Pinakiramdaman niya ang paligid. Inisip niyang baka guni-guni lang niya iyon, dala ng pagod. Ngunit narinig niya ulit ito, mas malinaw sa pagkakataong ito. Nanggagaling ito sa direksyon ng ilog na umaapaw. Huwag kang pupunta dyan, sir. Malakas ang agos, sigaw ng isang lalaki. Ngunit hindi napigilan ng babala si Raf. Isang hindi maipaliwanag na puwersa ang humihila sa kanya. Sinundan niya ang tunog, nilalabanan ang malakas na agos na gustong tumangay sa kanya. At doon, nakita niya isang malaking basket na yari sa ratan na karaniwang nakikita sa palengke. Nakasabit ito sa isang sanga ng puno, paikot-ikot sa tubig. At mula sa loob nito nanggagaling ang iyak. Nilangoy niya ang maikling distansya. Ang kanyang mga braso, na sanay sa delikadong paghawak ng skalpel, ay ngayon ginagamit niya para labanan ang kalikasan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang basket. Nang sa wakas ay mahawakan niya ito, dahan-dahan niya itong hinila papunta sa isang bubong ng nakalubog na bahay. Nang buksan niya ang takip, tumigil ang kanyang paghinga. Hindi isa. Hindi 2, kundi 3. 3 maliliit na sanggol na lalaki, magkakamukha, na nakabalot sa basang kumot. 2 sa kanila ay hindi na gumagalaw. Ang isa ay may mahinang-mahinang hikbi na lamang. Ang kanilang mga balat ay kulay ube, ang kanilang mga labi ay maputla. Isang kagyat na instinct ang bumuhay kay Raf. Ang instinct ng isang doktor. Ang instinct ng isang tao. Hindi mariin niyang bulong. Hindi ngayon. Maingat niyang inilatag ang 3 maliliit na katawan sa ibabaw ng bubong. Ang ulan ay walang awang humahampas sa kanyang likod. Unang-una niyang sinuri ang sanggol na may mahinang hikbi pa. May pulso. Mahina, pero mayroon. Isinunod niya ang 2 pa. Wala. Walang tibok. Walang paghinga. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Raf, isang takot na mas matindi pa sa lamig ng bagyo. Sa loob ng operating room, mayroon siyang makinarya, mayroon siyang team. Dito, ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga kamay at ang kaalamang nakatatak sa kanyang isipan. Inuna niya ang sanggol na pinakamalapit sa kanya. Gamit ang kanyang 2 daliri, nagsimula siyang mag-compress sa dibdib nito. Ang kanyang pagbilang ay halos isang bulong laban sa sigaw ng hangin. 1, 2, 3, 4, 5. Ang kanyang mga kamay, na kayang magkumpuni ng sirang puso, ay nanginginig ngayon hindi dahil sa takot na magkamali, kundi sa takot na mahuli ang lahat. Pagkatapos ng 30 na pagdiin, tinakpan niya ng kanyang bibig ang ilong at bibig ng sanggol at marahang nagbuga ng hangin. Huminga ka, bata. Lumaban ka, pakiusap niya. Inulit niya ang proseso. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Wala pa ring nangyayari.
Huwag kang susuko, sigaw niya, hindi sigurado kung para sa sanggol o para sa sarili. Muli siyang nag-compress. Mas madiin, mas mabilis. At bigla, isang maliit na ubo. Sinundan ng pag-ubo ng tubig. At pagkatapos, isang iyak. Isang malakas, galit at napakagandang iyak. Para kay Raph, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. Hindi siya nagsayang ng panahon. Mabilis niyang binalingan ang huling sanggol, ang pinakatahimik sa lahat. Inulit niya ang buong proseso. Ang kanyang pagod ay napalitan ng adrenaline. Ang kanyang katawan ay basang-basa at nanlalamig, ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Isa pa, anak. Lumaban ka para sa mga kapatid mo, sabi niya, ang salitang ki-anak ay lumabas sa kanyang bibig nang hindi niya namamalayan. At sa gitna ng unos, isang himala ang nangyari sa pangalawang pagkakataon. Umiyak din ang ikatlong sanggol. Hawak ngayon ni Raph ang tatlong umiiyak, nanginginig, ngunit buhay na mga sanggol. Binalot niya silang muli sa basang kumot at niyakap ng mahigpit sa kanyang dibdib, sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Kailangan nila ng ospital. Agad-agad. Tumingin siya sa paligid. Ang tanging nakikita niya ay ang rumaragasang tubig. Ngunit sa di kalayuan, may ilaw mula sa isang rescue boat. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para sumigaw. Tulong! Elgid sanggol dito. Tulong! Sa wakas, napansin siya. Ang pagdating ng rescue boat at ang magulong paglalakbay papunta sa Jude Medical Center ay malabo na sa isip ni Raph. Ang tanging focus niya ay ang tatlong maliliit na buhay sa kanyang mga bisig. Pagdating sa emergency room, ang AC De Leon na kilala ng lahat ay muling lumitaw. Unattended childbirth. 3 male neonates, signs of severe hypothermia and hypoxia. Get me to pediatric crash cart. Now, sigaw niya habang siya mismo ang nagtutulak sa stretcher papasok. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na kumilos. Agad na inilagay sa inkubator ang tatlong bata. Nalunod ang iyak ng mga sanggol sa ingay ng mga monitor at utos ng mga medical staff. Nagawa ni Raph ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, nasa kamay na ng mga kasamahan niya ang lahat. Napasandal siya sa pader, basang-basa, nanginginig at hinahabol ang hininga. Isang nurse ang lumapit sa kanya. Dolphy, ang galing ninyo. Ano po ang mga pangalan nila para sa record? Tanong ng nurse. Pangalan. Hindi niya naisip iyon. Lumapit siya sa unang inkubator. Tinitigan niya ang maliit na mukha ng sanggol na ngayon ay may kulay na at mahimbing na natutulog. Perpekto ang hugis ng kanyang ilong. Medyo makapal ang kanyang mga kilay. At habang tinititigan niya ito, dahan-dahang iminulat ng sanggol ang kanyang mga mata. Tumama ang mga mata nito sa kanya. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Rafael. Ang buong emergency room ay nawalan ng tunog. Ang sigaw ng bagyo sa labas ay naglaho. Dahil ang mga matang nakatitig sa kanya, kilalang-kilala niya ang mga iyon. Ang hugis. Ang kulay. Ang paraan ng pagtitig na tila ba nakikita ang kanyang kaluluwa. Iyon ang mga mata na minahal niya. Ang mga mata na nagpahirap sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang mga mata na sinubukan niyang kalimutan pero hindi niya kailanman nagawa. Naramdaman niya ang unti-unting paninikip ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya ng buong lakas. Ang mga mata ni Thea. Ang amoy ng basang lupa at ang kalansing ng mga yero na lumilipad sa labas ang tanging naririnig ni Althea. Dea Reyes sa loob ng kanyang munting panaderya. Pinupunasan niya ang huling mesa, ang isip niya ay nasa tatlong anghel na mahimbing na natutulog sa kanilang kwarto sa likod. Ang bagyo ay nakakatakot, pero hanggat magkakasama sila, kakayanin nila ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Hello, sagot niya. Good evening. Is this Ibig Althea Reyes? Tanong ng isang kalmadong boses sa kabilang linya. Ako nga po. Sino to? I'm calling from Ask Jude Medical Center in Cebu City. Ma'am, we need you to stay calm. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Thea. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. At Jude. Cebu. Bakit?
May natagpuan po kaming 3 batang lalaki, mga sanggol po, na inanod ng baha. Sila po ay dinala rito ng isang good Samaritan. Sa mga gamit po nila, may nakita kaming maliit na pitaka na may gininyo. Binitawan ni Thea ang basahan. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. Hindi. Hindi maaari. Ang mga anak ko di. Nabasag ang boses niya. Nasaan sila? Okay lang ba sila? They are stable for now, ma'am. Nasa pediatric intensive care unit po sila. Kailangan niyo pong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Hindi na niya narinig ang iba pang sinabi. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makarating sa kanyang mga anak. Nagsuot siya ng kapote, kinuha ang lahat ng pera na mahanap niya, at sumugod palabas sa unos. Ang bawat hakbang, bawat pagsakay sa bus na tila gumagapang sa baha, ay isang walang katapusang pagdarasal. Diyos ko, iligtas niyo po sila. Iligtas niyo po ang mga anak ko. Ibabalik ko ang lahat, huwag niyo lang silang kunin sa akin. Nang sa wakas ay marating niya ang St. Jude Medical Center, para siyang basang sisiw na naligaw. Ang ospital ay magulo, puno ng mga taong biktima rin ng bagyo. Tumakbo siya papunta sa information desk, ang kanyang hininga ay putol-putol. Miss, yung 3 sanggol. Yung kambal na dinala rito. Nasaan sila? Kalma lang po, ma'am. Ano po ng pangalan ninyo? Alve Reyes. Ako ang nanay. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw niya, ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Itinuro siya ng nurse sa isang mahabang pasilyo. Pediatric key, ma'am. Sa dulo po sa kanan. Tumakbo si Thea na parang walang ibang tao sa mundo. Ang tanging nakikita niya ay ang sign na nagsasabing pediatric. Tinulak niya ang pinto ng walang pag-aalinlangan. At doon, nakita niya sila. Ang kanyang si Miguel, si Gabriel at si Angelo. Ligtas sa loob ng magkakahiwalay na inkubator, napapalibutan ng mga kumukurap na ilaw at mga monitor. Humihinga sila. Buhay sila. Isang nag-uumapaw na alon ng pasasalamat at ginhawa ang bumalot sa buong pagkatao ni Thea. Napaluhod siya sa sahig at humagulgol. Salamat, Diyos ko. Salamat ni. Pagkatapos ng ilang sandali, pinilit niyang tumayo. Dahan-dahan siyang lumapit sa inkubator ni Miguel, ang kanyang panganay. Ipipikit na sana niya ang kanyang palad sa salamin nang bigla siyang natigilan. May isang taong nakatayo sa tabi nito. Isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng mamahaling damit na ngayoy basa at lukot. Dahan-dahan nitong inaangat ang kamay na para bang gusto ring haplusin ang salamin. At sa pag-ilaw ng monitor, nakita ni Thea ang kanyang mukha mula sa gilid. Isang mukha na 7 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Isang mukha na bawat gabi ay nagpapakita sa kanyang mga panaginip at bangungot. Ang tibok ng puso ni Thea ay muling bumilis, ngunit hindi na dahil sa takot o ginhawa. Ito ay dahil sa galit. Isang nag-aalab na galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Si Rafael. Anong ginagawa niya rito? Paano? Bakit ngayon pa? Nakita niya ang paraan ng pagtitig nito sa kanyang anak, isang pagtitig na malambing, puno ng pag-aalala. Isang pagtitig na wala itong karapatan. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Thea ay malamig at matalim. Lumingon si Rafael. Nang makita siya nito, nakita ni Thea ang gulat sa mga mata nito, na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya mabasa. Betty. Layuan mo ang mga anak ko. Lumapit si Thea at humarang sa pagitan ni Raf at ng inkubator. Itinuturing niyang isang paglapastangan ang presensya nito. Thea, pakinggan mo ako, sabi ni Raf, ang boses niya ay nagmamakaawa. Ako ang nakakita sa kanila. Ako ang nagdala sa kanila rito. Ngunit hindi na nakikinig si Thea. Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nang iwan sa kanya noong panahong pinakakailangan niya ito. Ang lalaking hindi sumasagot sa kanyang mga tawag at sulat. Ang lalaking pinili ang pangarap nito kaysa sa kanila. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo, sabi niya, nanginginig ang boses sa pinipigilang galit. Umalis ka na. Ngayon din ni. Isang matandang nurse ang lumapit sa kanila, ramdam ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tumingin ang nurse kay Raf, pagkatapos ay kay Thea, at pagkatapos ay sa 3 sanggol na nasa inkubator. Bahagyang naningkit ang mga mata nito, tila may napansing bagay.
Excuse me po, magalang na sabi ng nurse. Ma'am Dea, sir, napansin ko lang po ang pagkakahawig. Para po makumpleto ang medical records ng mga bata, lalo na't critical ang kanilang pinagdaanan, protocol po namin na mag-request ng AAT test para sa genetic history kung sakali pong kailanganin. Nanigas si Thea. Senate test. Iyon ang pinakakinatatakutan niya. Ito na ba iyon? Ang katapusan ng mundong itinayo niya para sa kanyang mga anak? Hindi. Hindi kailangan, mabilis niyang sagot. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, nagsalita si Raf. Ang kanyang boses ay hindi na nagmamakaawa. Ito ay matatag at puno ng determinasyon. Tumingin siya diretso sa nurse, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Thea. Gawin ninyo. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Pagkatapos ay tumingin si Raf kay Thea, ang mga mata nito ay puno ng sakit, pagkalito, at isang tanong na matagal nang gustong masagot. Kailangan kong malaman. Gumuho ang mundo ni Thea sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon. Wala na siyang masabi. Nakatayo lang siya roon, nakatingin sa lalaking nagbalik mula sa kanyang kahapon, dala-dala ang kapangyarihang sirain ang lahat ng pinakaiingatan niya. 24 na oras. 24 na oras na ang nakalipas mula nang hilahin ni Rafael de Leon ang tatlong bata mula sa rumaragasang baha. 24 na oras mula nang masilayan niyang muli ang mga mata ni Thea, hindi sa isang matamis na alaala, kundi sa isang mukhang puno ng galit at hinanakit. At 24 na oras na siyang naghihintay para sa isang pirasong papel na magdidikta ng kanyang kinabukasan. Nakatayo siya sa loob ng kanyang opisina sa ospital, paikot-ikot na parang isang hayop sa loob ng hawla. Hindi siya makaupo. Hindi siya mapakali. Ang resulta ng AAT test. Bawat minuto ng paghihintay ay isang uri ng torture. Paano kung nagkamali siya? Paano kung ang pagkakahawig ay isa lang malupit na biro ng tadhana? Kung ganoon, isa lang siyang estranghero na nakialam sa buhay ni Thea. Pero paano kung tama siya? Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Paano niya bubuin ang isang pamilyang sinimulan niyang sirain 7 taon na ang nakalipas? Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang head laboratory technician, isang seryosong babae na maihawak na isang brown na envelope. Dossie, sabi nito, inyabot ang envelope. Here are the results you requested. Rush po. Tumango lang si Raf. Ang kanyang lalamunan ay biglang natuyo. Nang maiwan siyang mag-isa, tinitigan niya ang envelope na para bang ito ay isang bomba na sasabog anumang oras. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa mga numero o sa mga teknikal na salita. Isang linya lang ang kanyang hinanap. Paternity confirmed. Probability paternity, 79.999%. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Mga anak ko. Ang tatlong salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Isang mainit at kakaibang saya ang biglang dumaloy sa kanyang mga ugat, isang purong kagalakan na hindi niya kailanman naramdaman kahit sa pinakamatagumpay niyang operasyon. Pero kasunod ng saya ay isang malakas na sampal ng pagsisisi. Mga anak ko. Na lumaki nang wala ako. Mga anak ko, na muntik nang mamatay nang hindi ko man lang nalalaman na nabubuhay pala sila. Mga anak ko, na ang ina ay galit na galit sa akin, at mayroon siyang lahat ng karapatan para maramdaman iyon. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kailangan niyang makausap si Thea. Ngayon din. Natagpuan niya ito sa maliit na kapilya ng ospital. Nakaupo si Thea sa isa sa mga bangko, nakayuko, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang puso ni Raf ay parang piniga. Ito ang epekto niya sa kanya. Palagi siyang nagiging dahilan ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang lumapit. Naramdaman ni Thea ang kanyang presensya, at mabilis na nagpunas ng luha, ang kanyang mukha ay agad na naging isang maskara ng katatagan. Anong kailangan mo? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Walang sinabi si Raf. Dahan-dahan lang niyang inilapag ang resulta ng AAT test sa bangko sa tabi niya. Nakita niya ang pag-igting ng kanyang panga habang binabasa ito. Hindi siya nagsalita. Thea, nagsimula si Raf, ang kanyang boses ay halos pabulong.
I'm sorry. Hindi para sa nangyari sa atin noon. I'm sorry dahil wala ako. I'm sorry dahil hindi ko kayo nahanap. Tumingala si Thea sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng sariwang sakit. Huli na ang lahat para dyan, Rafael. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi pa huli ang lahat para sa kanila. Bubuka na sana muli ang bibig ni Thea nang isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Ang matinis na tunog ng mamahaling takong na tumatama sa sahig ng ospital. Isang pamilyar na pabango ang lumutang sa hangin. Isang pabangong nagpapaalala kay Raf ng karangyaan, kontrol at malamig na pagmamahal. Sa may pintuan ng kapilya, nakatayo ang kanyang ina. Si Isabel de Leon. Perpekto ang ayos, mula sa buhok hanggang sa sapatos, na para bang pagmamay-ari niya ang buong ospital. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinusuri si Thea mula ulo hanggang paa na may hindi maitatagong pagkamuhi. Rafael, sabi ni Isabel, ang boses ay kalmado ngunit may pahiwatig ng bakal. I received a call. What is the meaning of this spectacle? Bago pa man makasagot si Raf, naglakad ang kanyang ina palapit sa kanila. Hindi nito pinansin si Raf. Ang buong atensyon nito ay nakatuon kay Thea. So, it's you, sabi ni Isabel, may pait sa kanyang tono. Ang babaeng muntik nang sumira sa kinabukasan ng anak ko. Naramdaman ni Raf ang pag-init ng kanyang mga sentido. Ma, stop it, si. Ngunit hindi nakinig si Isabel. Kinuha nito ang kanyang Hermes na bag, binuksan ito, at inilabas ang isang checkbook at isang Montblanc pen. Sa harap ni Raf, sa harap ng Diyos sa loob ng kapilya, pinirmahan ni Isabel ang isang tseke at iniwan itong blanko. Inabot niya ito kay Thea. Magkano? Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng pang-iinsulto. Sabihin mo lang ang presyo mo at layuan mo na ang anak ko at ang pamilya namin. Napatayo si Thea, ang kanyang mukha ay namumutla sa gulat at kahihiyan. Si Raf naman ay parang sinaksak. Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Thea, ang parehong sakit na siya mismo ang nagdulot noon. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Rafael. Ang lalaking laging umiiwas sa gulo, ang lalaking laging sumusunod sa kanyang ina, ay biglang naglaho. Mabilis niyang hinablot ang tseke mula sa kamay ng kanyang ina. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay umalinggaw sa tahimik na kapilya. Hindi, sigaw ni Raf, ang kanyang boses ay umuugong sa galit na ngayon lang niya naramdaman para sa ina. Tumingin siya kay Isabel, ang mga mata niya ay nag-aapoy. Hindi sila para sa'yo, ma. Hindi sila isang problema na mababayaran mo lang. Hinarap niya si Thea, ang kanyang puso ay nagdurugo para dito. Mga anak ko sila, sabi niya, ang kanyang boses ay basag ngunit puno ng paninindigan. Pamilya ko sila. Ngunit ang inaasahan niyang kahit katiting na pag-unawa mula kay Thea ay hindi dumating. Pagkatapos ng kahihiyang idinulot ng kanyang ina, ang tanging nakita ni Raf sa mga mata ni Thea ay isang malamig at matigas na pader. Tumingin ito sa kanya, hindi na galit, hindi na nasasaktan. Isang bagay na mas malala pa. Isang blangkong pagkamuhi. Pamilya, ulit ni Thea, ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Wala kang alam tungkol sa pamilya. Pagkasabi noon, tinalikuran niya silang dalawa. Naglakad siya papalabas ng kapilya nang hindi lumilingon, bawat hakbang ay parang isang pako na lalong bumabaon sa puso ni Rafael. Naiwan siyang nakatayo roon, sa pagitan ng kanyang nagagalit na ina at ng pinunit na tseke sa sahig, pakiramdam niya ay mas nawala pa siya, kaysa noong nasa gitna siya ng bagyo. Hindi na hinintay ni Althea na mag-umaga. Pagkatapos na nakakahiyang eksena sa kapilya, pagkatapos marinig ang mga salitang "Ti pamilya ko sila" mula sa bibig ni Rafael, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, kailangan nilang umalis. Ngayon din. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo. Tumakbo palayo kay Rafael. Tumakbo palayo sa mapanlait na ina nito. Tumakbo palayo sa nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Habang maingat niyang isinisilid ang iilang damit ng mga anak sa isang lumang bag, paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, kaya ko to, kaya namin to. Ito ang mantra niya sa loob ng 7 taon. Ito ang mga salitang bumuhay sa kanya sa mga gabing umiiyak siya dahil sa pagod at pangungulila. Ito ang mga salitang nagpatayo sa kanya sa tuwing gusto na niyang sumuko. Hindi niya kailangan si Rafael noon. Lalong hindi niya ito kailangan ngayon. Sumilik siya sa 3 inkubator kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang mga anghel.
Si Gabriel, si Angelo at si Miguel. Sila lang ang mahalaga. Sila lang ang pamilya niya. At poprotektahan niya sila kahit anong mangyari. Kahit pa ang ibig sabihin yon ay ang pagtakas sa gitna ng gabi. Kinausap na niya ang isang nurse. Sabi niya ay ililipat niya ang mga bata sa isang mas maliit at mas murang ospital na malapit sa kanila. Pumayag naman ito basta't pipirma siya ng waiver. Handa si Thea sa lahat. Nang magising ang tatlo, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Thea. Nawala ang lahat ng kanyang galit at takot. Sa sandaling iyon, siya lang ang kanilang ina. Mamas Hire, bulong niya habang kinakarga si Angelo. Everything's okay. Aalis na tayo dito, mga anak. Si Gabriel ay tumatawa habang pinaglalaruan ang kanyang mga daliri. Si Miguel naman, ang pinakamalambing sa tatlo, ay nakatingin lang sa kanya, ang mga mata nito ay parang mga bituin. Kinuha niya ang isang maliit na laruang bola at ibinigay dito. Ayan, Migs. Laro ka muna habang inaayos ni Mama ang mga gamit natin, ha? Tumawa si Miguel, isang tunog na kayang pawiin ang lahat ng bigat sa dibdib ni Thea. Hinagis nito ang bola at gumulong ito sa sahig. At doon nagsimula ang bangungot. Nakatayo si Miguel para habulin ang bola. Ngunit sa halip na humakbang, bigla siyang natigilan. Ang tawa ay nawala sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang kanyang maliit na mukha ay biglang nagpakita ng pagkalito, at pagkatapos takot. Migs, tawag ni Thea, may biglang kaba sa kanyang boses. Ang mukha ni Miguel ay unti-unting namutla, ang kanyang mga labi ay naging kulay ube. Para siyang biglang nawala ng hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatingin kay Thea na para bang humihingi ng tulong. At pagkatapos, tulad ng isang manikang pinutulan ng tali, bumagsak siya sa sahig. Miguel! Ang sigaw ni Thea ay umalinggaw sa buong kwarto, puno ng purong sindak. Binitawan niya si Angelo at dumamba papunta kay Miguel. Niyugyug niya ito. Anak! Miguel, gumising ka. Anak! Pero hindi gumagalaw si Miguel. Ang kanyang katawan ay malambot at malamig. Sumigaw si Thea ng paulit-ulit, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Tulong! Doktor! Eng, anak Wei. Bumukas ang pinto at bumuhos ang mga nurse at doktor. Itinulak siya ng mga ito palayo habang pinalilibutan ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Ang mundo ni Thea ay umikot. Ang mga boses ay malalayo at hindi maintindihan. Ang tanging nakikita niya ay ang dibdib ni Miguel na hindi gumagalaw. Dinala siya sa isang maliit na consultation room. Ang hangin ay malamig. Ang upuan ay matigas. Isang matandang doktor, ang head ng cardiology, ang umupo sa tapat niya, ang mukha nito ay seryoso at malungkot. Ma'am Thea, panimula nito. Ang mga salitang sumunod ay parang mga martilyo na pumupukpok sa kanyang puso. Tetralogy of Fallot, isang komplikadong butas sa puso may problema sa daloy ng dugo. Hindi na maintindihan ni Thea ang mga teknikal na salita. Isang pangungusap lang ang tumatak sa kanyang isipan. Malubha ang kondisyon niya, ma'am. Kailangan niya ng agarang operasyon. Operasyon. Ang kanyang maliit na Miguel, ooperahan ang puso. Parang sasabog ang dibdib ni Thea. Gawin niyo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Gawin niyo ang lahat. Magbabayad ako. Kahit magkano. Iligtas niyo lang ang anak ko. Tumango ang doktor. Gagawin namin ang lahat. Napakaswerte pa rin po natin sa gitna ng lahat ng ito. Swerte. Anong swerte sa sinasabi niya? Ang anak niya ay nag-aagaw buhay. Mayroon tayong swerte, Ma'am Thea, pag-ulit ng doktor, na tila ba nabasa ang kanyang isip. Dahil ang pinakamagaling na pediatric cardiac surgeon sa buong bansa, ang espesyalista sa ganitong klase ng operasyon ay narito mismo sa ospital na ito. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang pumasok sa kadiliman ni Thea. Sino po? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pakiusap. Sino po siya? Tumingin ang doktor sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng pakikiramay, na para bang alam nito ang bigat ng mga salitang bibitawan. Si Rafael de Leon. Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang pag-asa. Ang natitirang lakas. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Nabitawan ni Thea ang kanyang paghinga. Ang lalaking gusto niyang takasan.
Ang lalaking sanhi ng lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang lalaking kinamumuhian niya ng buong puso. Siya lang ang tanging pag-asa. Napatingin si Thea sa labas ng salaming bintana ng kwarto, sa kahabaan ng pasilyo. At doon, sa di kalayuan, nakita niya si Rafael na naglalakad, seryoso ang mukha, na tila papunta sa direksyon nila. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Wala nang natirang galit kay Thea. Wala nang pride. Ang tanging natira ay ang nakakabinging katotohanan. Ang buhay ng kanyang anak ay nasa mga kamay na ngayon ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang gabi bago ang operasyon ay ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Rafael de Leon. Nasa loob siya ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga libro at mga parangal na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng tagumpay. Ngayon, ang mga ito ay parang mga silent na akusasyon. Tinititigan niya ang mga x-ray at scan ng puso ni Miguel, sinusubukang kabisaduhin ang bawat ugat, bawat depekto. Ito ang kanyang trabaho. Ito ang kanyang mundo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi sapat ang siyensya. Hindi sapat ang kanyang kaalaman. Ang imahe sa kanyang isip ay hindi ang puso ni Miguel, kundi ang mga mata ni Thea, puno ng takot, ng galit at ngayon ng desperadong pagsuko. Kailangan kong gawin to ng tama, bulong niya sa sarili, ngunit alam niyang hindi lang ang operasyon ang tinutukoy niya. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang maintindihan kung paano sila umabot sa puntong ito. Binitawan niya ang mga medical chart at lumabas ng opisina. Gaya ng inaasahan niya, natagpuan niya si Thea sa labas ng Pediatric Intensive Care Unit. Nakaupo ito sa isa sa mga malamig na upuan, nakayakak sa sarili, ang tingin ay blanko at nakapako sa salaming bintana kung saan nakahiga si Miguel. Mukha itong mas matanda, mas pagod, mas marupok kaysa sa Thea na kanyang naaalala. Umupo si Raf sa tabi niya, may sapat na distansya sa pagitan nila. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang malayong tunog ng mga monitor at ang sarili nilang paghinga. He's strong, basag ni Raf sa katahimikan. Lalaban siya. Hindi sumagot si Thea. Huminga ng malalim si Raf. Ito na. Thea, sabi niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. May isang tanong lang ako. 7 taon ko nang gustong itanong sa'yo. Sa wakas, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay tuyo, na parabang naubos na ang lahat ng kanyang luha. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Thea? Tanong ni Raf, ang sakit ng 7 taon ay naroon sa kanyang boses. Bakit hindi mo sinabing buntis ka? Bakit mo ko hinayaang hindi malaman na mayroon pala akong na mayroon pala tayong mga anak? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thea. Isang tawa na walang anumang saya. Hindi sinabi sa'yo, ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit na matagal nang nakatago. Tumingin siya kay Raf, at sa pagkakataong ito, wala nang pader. Puro na lang sakit. Sinubukan ko, Rafael. Sinubukan ko. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng hinanakit. Bawat araw. Simula nang malaman kong buntis ako, tumatawag ako. Nag-iiwan ako ng mensahe. Sumulat ako ng napakaraming sulat na hindi ko na mabilang. Pero wala. Para akong sumisigaw sa kawalan. Natigilan si Raf. Ano-anong sinasabi mo? Wala akong natanggap. Kahit isa. Talaga, tanong ni Thea, ang sarkasmo ay tumatago sa kanyang puso. O baka naman abala ka na masyado sa bago mong buhay? Sa pangarap mong maging dakilang doktor sa Amerika? Dahil iyon ang sinabi niya sa akin. Sinong siya? Tanong ni Raf, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang lumalamig na takot. Tinitigan siya ni Thea, ang kanyang mga mata ay parang 2 punyal. Ang nanay mo. Gumuho ang mundo ni Rafael. Si Mama. Si Mama mo, halos isigaw ni Thea. Pinuntahan niya ako. Sinabi niyang nakausap ka na niya. Na alam mong buntis ako pero ayaw mo sa bata. Nasagabal lang kami sa mga pangarap mo. Na mas pinili mo ang karir mo kaysa sa akin kaysa sa anak mo. At sinabi niyang may iba ka na. Bawat salita ni Thea ay isang suntok sa sikmura ni Raf. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ang mga piraso ng palaisipan, ang biglaang pananahimik ni Thea, ang mga sinasabi ng kanyang ina na, mas mabuti na ang ganito, lahat ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawan na napakapangit at napakasakit.
Hindi na siya nakapagsalita. Tumayo siya at tumakbo. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa kanyang sasakyan. Ang tanging alam niya ay ang nag-aalab na galit sa kanyang dibdib. Minaneho niya ang sasakyan na parang demonyo, ang mga ilaw ng syudad ay nagiging isang mahabang guhit lang sa kanyang paningin. Nang marating niya ang mansyon ng mga De Leon, pumasok siya na parang isang bagyo. Natagpuan niya ang kanyang ina sa sala, kalmadong nagbabasa ng libro. "Rafael, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't may operasyon ka bukas?" Tanong ni Isabel, bahagyang nagulat. "Totoo ba?" Tanong ni Raf, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. "Ang alin?" "Yan lahat ng Elfie," sigaw niya, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niyang natigilan ang kanyang ina. "Totoo bang alam mong buntis si Thea? Totoo bang hinarang mo ang mga tawag at sulat niya? Totoo bang sinabi mo sa kanya na iniwan ko siya para sa karir ko?" Sinubukan ni Isabel na manatiling kalmado, ngunit may kislap ng takot sa kanyang mga mata. "Rafael, hindi mo alam ang sinasabi mo. Lasing ka ba?" Sagutin ni Genvi, ang kanyang sigaw ay umalingaw sa buong mansyon. "Sabihin niyo, Devi, akin din totoo." Doon na bumigay si Isabel. Ang maskara ng pagiging perpekto ay nabasag. Ang kanyang mga mata ay napuno ng isang desperadong katwiran. Pag-amin nito, ang boses ay nanginginig. "Ginawa ko. Pero ginawa ko lang yon para sa'yo, anak. Para sa kinabukasan mo. Ang babaeng yon. Ang mga batang yon. Sisirain ka lang nila. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Ikaw ang pinakamagaling na doktor sa bansa. Lahat ng iyon ay dahil sa akin." Napatitig si Raf sa kanyang ina, hindi makapaniwala. Ang tagumpay na ipinagmamalaki niya. Ang buhay na itinayo niya. Lahat-lahat ay itinayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nagkakahalaga ng kanyang pamilya. Isang kasinungalingan na muntik ng ikamatay ng kanyang sariling anak. Isang pakiramdam ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya, pagkasuklam sa kanyang ina, pagkasuklam sa kanyang sarili. Para siyang isang malaking kasinungalingan. "Sinira mo tayo," bulong niya, ang kanyang boses ay walang laman. "Sinira mo ang lahat." Tinalikuran niya ang kanyang ina at lumabas ng bahay. Nagmaneho siya pabalik sa ospital, ang kanyang kaluluwa ay basag na basag. Nang tumayo siya sa harap ng mga pintuan ng operating room, ang lugar kung saan siya ang hari, pakiramdam niya ay isa siyang impostor. Bukas, kailangan niyang buksan ang dibdib ng kanyang anak para ayusin ang puso nito. Ngunit paano niya gagawin iyon, kung ang sarili niyang puso ay durog-durog at ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa kaba, kundi sa bigat ng isang katotohanang huli na niyang nalaman. Ang madaling araw ay dumating ng walang kulay. Para kay Thea, ang araw ay hindi sumikat, ang dilim lang ng gabi ang napalitan ng isang maputlang kulay abo na liwanag na dumadaan sa bintana ng pasilyo. Hindi siya natulog. Paano siya makakatulog? Bawat pagpikit ng kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Miguel, ang pagkalito, ang takot, bago ito bumagsak. At pagkatapos, nakikita niya ang mukha ni Rafael kagabi, basag, puno ng sakit, ang mukha ng isang tao ngayon lang din nalaman ang katotohanan. Ang dalawang imaheng iyon ay naglalaban sa kanyang isipan. Nakatulog na muli sina Gabriel at Angelo sa bisig ng kanyang kapatid na si Ben, na dumating mula sa probinsya para samahan siya. Pero si Thea, hindi niya kayang umupo. Hindi niya kayang mapakali. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng Effie. Ang kanyang noo ay nakasandal sa malamig na salamin, ang tingin ay nakapako sa kanyang anak na napapaligiran ng mga tubo at makina. "Magiging okay din siya, Thea," sabi ni Ben, inabutan siya ng isang baso ng kape. Malakas si Migs. Tumango lang si Thea, ngunit hindi niya maibuka ang kanyang bibig para sumagot. Ang kanyang lalamunan ay may nakabarang takot. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng Effie. Lumabas si Rafael. Naka-scrub suit na ito. Ang kanyang buhok ay maayos, ngunit hindi nito maitago ang pagod sa kanyang mga mata. Nang magtama ang kanilang paningin, wala na ang galit o ang pagkalito. Ang nakita ni Thea ay isang lalaking may pasan-pasan na buong mundo sa kanyang mga balikat. Naglakad ito palapit sa kanya. Tumigil ito sa kanyang harapan. "Oras na," sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit ni Thea sa loob ng 7 taon ay parang bulang naglaho. Nawala ang pride.
Nawala ang hinanakit. Ang tanging natira ay ang katotohanan. Ang lalaking nasa harapan niya ang magdidikta kung muli pa ba niyang mayayakap ang kanyang anak. Gagawin ko ang lahat, Thea, sabi ni Rafael, at nakita ni Thea ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Para sa kanya. Huminto ito saglit, tila nag-aalangan bago idinugtong para sa atin. Iyon na. Ang pagsuko. Habang tinutulak na ang stretcher ni Miguel papunta sa operating room, hindi na napigilan ni Thea ang sarili. Hinabol niya ito. Bago pa man makapasok si Rafael sa mga bakal na pinto, hinawakan ni Thea ang kanyang kamay. Nagulat si Rafael. Napatingin ito sa kamay niya, pagkatapos ay sa kanyang mukha. Ang kanyang kamay, na kayang magkumpuni ng puso, ay naramdaman ni Thea na bahagyang nanginginig sa ilalim ng kanyang palad. Tumingin si Thea diretso sa mga mata nito. Ang mga mata na minsan niyang minahal, kinamuhian at ngayon pinagkakatiwalaan. Mag-iingat ka, bulong niya. Isang tango lang ang isinagot ni Rafael, ngunit sa isang saglit na iyon, isang kasunduan ang nabuo. Isang kasunduan na mas malalim pa sa anumang salita. Pagkatapos, pumasok na ito sa loob at ang mga pinto ay nagsara. Nagsimula ang paghihintay. Ang bawat minuto ay isang torture. Nakaupo si Thea sa labas, ang kanyang mga kamay ay magkadasal. Ang tanging tinitingnan niya ay ang pulang ilaw sa itaas ng pinto na may nakasulat na operating. Ang ilaw na iyon ang sentro ng kanyang universo. 1 oras. 2 oras. 3 oras. Ang kape na dala ni Ben ay lumamig na. 4 na oras. Nagsimula nang magpalit ng shift ang mga nurse. Ngunit ang ilaw ay nakasindi pa rin. 5 oras. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng operating room. Isang nurse na may suot na maskara ang lumabas, ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagmamadali. Kailangan natin ng dugo. Type O negative. Bilis. Critical ang supply natin, sigaw nito sa isa pang nurse sa station. Ang puso ni Thea ay tila tumigil sa pagtibok. O negative. Isang napakabihirang blood type. Ang kanyang dugo ay A positive. Ang kay Ben ay BV. Wala na ba tayong stock sa blood bank? Narinig niyang tanong ng isang doktor. Meron, Doc, pero paubos na. Hindi sapat. Isang malamig na kawalan ng pag-asa ang gumapang sa buong katawan ni Thea. Dito pa ba sila mabibigo? Sa huling sandali, napayuko siya, ang kanyang mga luha ay nagsimula na namang pumatak sa sahig. Ito na ba ang katapusan? Ako. Isang boses ang bumasag sa kaguluhan. Isang boses na pamilyar, malamig, at puno ng otoridad, ngunit ngayon ay maihalong panginginig. Nag-angat ng tingin si Thea. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Isabel de Leon. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay maputla, walang kolorete, at ang kanyang mga mata ay nakapako sa pinto ng operating room. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng naguguluhang nurse. Ako, pag-ulit ni Isabel, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Tumingin siya sa nurse, pagkatapos ay kay Thea, na may ekspresyong hindi pa nito nakikita sa kanya dati, isang ekspresyon ng takot at pagsisisi. Lola niya ako. Type O negative din ako. Sa loob ng operating room, ang tanging batas ay ang tunog ng heart-lung machine. Isang mekanikal na ugong na pansamantalang bumubuhay sa isang katawang walang sariling pintig. Ang mundo ni Rafael de Leon ay lumiit sa isang maliit na espasyo sa dibdib ng kanyang anak, kung saan ang kanyang mga daliring nakasuot ng guwantes ay maingat na nagdudugtong sa mga ugat na sinlaki lang ng sinulid. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga mata, na pinalaki ng surgical lobes, ay nakapokus ng may intensidad na kaya niyang gamitin para tumunaw ng bakal. Ito na ang huling tahi. Ang pinakakritikal. Isang maling galaw, 1 milimetrong pagkakamali at lahat ay mawawala ng saysay. Suture, utos niya, ang boses ay kalmado at kontrolado, kabaligtaran ng nagangalit na bagyo sa kanyang kalooban. Inabot sa kanya ng nurse ang karayom. Huminga siya ng malalim. Ang huling tahi ay hindi lang para isara ang isang butas sa puso. Ito ay para isara ang isang butas sa kanilang mga buhay. Natapos siya. We're done. Prepare to get him off bypass.
Ang buong team ay kumilos. Dahan-dahang ibinaba ang output ng makina. Ang lahat ng mata ay nakapako sa monitor. Sa loob ng ilang segundo na parang kawalang hanggan, ang linya ay patag. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng makina. "Come on, Miguel," bulong ni Raf sa ilalim ng kanyang maskara. "Come on, anak. Beat for me. Beat for your mama." At bigla, isang mahinang tiblipi sa monitor. Sinundan ng isa pa. Beep. Isang mahabang katahimikan. Beep. Mas malakas. Mas matatag. Beep. 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 Isang matatag, malakas at perpektong ritmo. Ang tunog ng isang pusong muling nabuhay. Isang kolektib na paghinga ng ginhawa ang bumalot sa buong kwarto. Ngunit si Raf ay nakatayo lang doon, nakatingin sa monitor, habang ang bigat ng huling 10 oras ay biglang bumagsak sa kanya. Ang kanyang mga binti ay parang naging halaya. Nagawa niya. Nagawa niya. Nang matapos ang pagsasara sa dibdib ni Miguel, at nang masigurong stable na ang lahat, naglakad si Raf palabas ng operating room na parang isang sundalong galing sa gyera. Tinanggal niya ang kanyang maskara, ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang ilaw sa pasilyo ay sumilaw sa kanya. At doon, nakita niya si Thea, nakatayo, ang mukha ay isang maskara ng takot at pag-asa. Sa likod nito ay ang kapatid nito, at sa isang sulok, nakaupo ang kanyang ina, si Isabelle, mukhang mas matanda ng 10 taon. Naglakad siya palapit kay Thea. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harapan nito. Tumingala ito sa kanya, ang mga mata ay nagtatanong. Hindi na kailangan ni Raf ng maraming salita. Isang tango lang at isang pagod na ngiti ang kanyang naibigay. "He's stable," sabi niya, ang kanyang boses ay pagod ngunit malinaw. "He's a fighter. Just like his mother." Sa mga salitang iyon, ang pader na itinayo ni Thea sa loob ng 7 taon ay tuluyang gumuho. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng purong ginhawa. At ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Raf. Yumakap siya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Raf at humagulgol ng malakas. Niyakap siya pabalik ni Raf, ang kanyang mga braso ay nanginginig. Naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang panginginig ng mga balikat nito. Sa isang saglit, nawala ang ospital, nawala ang pagod, nawala ang sakit ng nakaraan. Ang tanging naroon ay sila, 2 taong muling nagkahanap sa gitna ng unos, pinagbuklod ng pagmamahal sa isang batang lalaki. Ilang oras ang lumipas. Si Miguel ay nailipat na sa recovery room, mahimbing na natutulog, ang kanyang dibdib ay may benda, ngunit ang kanyang paghinga ay malalim at kalmado. Naupo sina Raf at Thea sa isang tahimik na sulok, pinagmamasdan ang kanilang anak sa likod ng salamin. Dapat noon pa, basag ni Raf sa katahimikan. Dapat noon pa, hinanap kita. Dapat ipinaglaban kita, Thea. Natakot ako. Naging duwag ako. At hinayaan kong sirain tayo ng iba. Patawarin mo ako. Tumingin si Thea sa kanya, ang mga mata ay malambot na. Pareho tayong biktima, Raf. Biktima ng mga kasinungalingan. Siguro kailangan nating patawarin ang sarili natin bago natin mapatawad ang isa't isa. Napatingin si Raf sa direksyon ng kanyang ina. Nakaupo pa rin ito sa di kalayuan, mag-isa, nakayuko. Pagkatapos nitong magbigay ng dugo, hindi na ito umalis. Sa pagtataka ni Raf, tumayo si Thea. Naglakad ito palapit kay Isabel. Tumigil ito sa harapan ng matanda. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Isabel. Ang dati mapagmataas na mukha ay ngayoy puno ng hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako, bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay basag. Sa lahat ng kasalanan ko sa iyo at sa mga apo ko. Walang sinabi si Thea. Inilahad lang niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan man, tinanggap ito ni Isabel. At tinulungan siya ni Thea na tumayo. Bumalik si Thea sa tabi ni Raf. Magkasama nilang pinanood ang kanilang 3 anak na nasa loob, si Miguel na natutulog, at sina Gabriel at Angelo na pinapatulog ng isang nurse sa kabilang kwarto. Isang kumpletong larawan. Isang sirang larawan na unti-unting nabubuo. Hinawakan ni Raf ang kamay ni Thea. Mahigpit.
Let's start over, Thea, sabi niya, ang kanyang puso ay nasa kanyang mga salita. Hindi para balikan ang dati, kundi para buuin ang bago. Tayong 5. Tumingin si Thea sa kanya, pagkatapos ay sa kanilang mga anak, at pagkatapos ay sa papagaling na relasyon sa kanyang biyenan. Isang maliit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na may bahid ng pag-asa at isang kislap ng dating tapang. Huminga siya ng malalim. Okay, Dosi, sabi niya, ang kanyang mga mata ay may bagong liwanag. Let's see what you've got, T. Makalipas ang 3 taon, ang hangin ay hindi na sigaw ng isang halimaw. Ito ay isang malambing na bulong na nagdadala ng amoy ng bagong tabas na damo at ng halakhak ng kanyang mga anak. Daddy, habulin mo kami. Ang sigaw ni Gabriel ang pumukaw kay Rafael mula sa kanyang pagmumuni-muni. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, pinagmamasdan ang kanyang 3 maliliit na T-Rex na nagtatakbuhan sa isang malawak na parke. Si Gabriel ang pinakamabilis. Si Angelo ang pinakamadaldal. At si Miguel ang may pinakamalakas na tawa. Mahuhuli ko kayo, sigaw pabalik ni Raf, at nagsimula na siyang tumakbo. Ang dati malinis at plansadong AC De Leon ay ngayon nakasuot lang ng simpleng t-shirt at shorts. Ang kanyang mamahaling sapatos ay napalitan na ng rubber shoes na may mansa ng puti. Dinamba niya ang 3 at kiniliti sila ng sabay-sabay. Ang kanilang pinagsama-samang halakhak ay ang pinakamagandang tunog sa mundo. Ito ang tunog ng kanyang tahanan. Napatingin siya sa di kalayuan sa isang blanket na nakalatag sa damuhan. Doon, nakaupo ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya. Mula sa kanyang kinaupuan, pinanood ni Thea ang 4 na lalaki ng kanyang buhay. Ang puso niya ay puno ng isang payapang kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman niya muli. Ang bawat halakhak ni Raf at ng mga bata ay musika sa kanyang pandinig. Sa tabi niya, si Isabel o ti Lola Bell na ngayon sa mga bata, ay maingat na nagbabalat ng isang mansanas. Ang dating matalim at mapanlait na mga mata nito ay ngayon puno ng lambing habang pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Ang kanilang relasyon ay hindi naging madali. May mga araw ng awkward na katahimikan, may mga luhang kailangang ibuhos. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa tulong ng 3 maliliit na anghel, ang mga sugat ay unti-unting naghilom. Mukhang napagod na ang tatay nila, natatawang sabi ni Isabel, itinutusok ang isang piraso ng mansanas sa isang tinidor at inabot kay Thea. Ngumiti si Thea at tinanggap ito. Palagi naman. Sila yata ang pinakamahirap niyang pasyente. Nakita niyang papalapit na si Raf, buhat-buhat si Miguel sa kanyang mga balikat. Humiga ito sa damuhan sa tabi ni Thea, ang ulo ay inihilig sa kanyang kandungan. Ang pagod ay baka sa mukha nito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning. I love this, bulong nito, sapat lang para marinig ni Thea. Ang alin? Ang pagiging human jungle give-it, biro ni Thea habang hinahaplos ang buhok nito. Umiling si Raf at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi. Ito. Tayo. Ang lahat ng ito. Minsan, iniisip ko kung panaginip lang ba. Kung panaginip ito, ayoko nang magising, sagot ni Thea. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pagmamahal. Totoo. Ang buhay na mayroon sila ngayon, ang maliit na bahay na may hardin, ang panaderya na mas lumago pa, ang mga weekend sa parke, ay mas higit pa sa anumang pangarap na binuo niya noon. Ang nakaraan ay laging mananatiling bahagi nila. May mga peklat na hindi na mabubura, sa dibdib ni Miguel, at sa mga puso nilang dalawa. Ngunit ang mga peklat na iyon ay hindi na simbolo ng sakit. Sila ay simbolo ng katatagan. Isang paalala na kahit ang pinakabasag na mga piraso ay maaaring buuin muli para maging isang bagay na mas matibay at mas maganda. Tumingin si Thea sa mga mata ni Raf. May isang sikreto siyang itinatago sa loob ng ilang linggo. Isang sikretong magbabago na naman sa kanilang buhay, ngunit sa pagkakataong ito, sa pinakamasayang paraan. Maingat niyang kinuha ang kamay ni Raf at inilagay ito sa kanyang tiyan. May sorpresa ako sa'yo, mahal ko. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Raf. Tinitigan nito ang kamay niya, pagkatapos ay ang kanyang tiyan, at pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Dahan-dahan, nanlaki ang mga mata nito sa pag-unawa. De, seryoso ka ba? Tanong nito, ang boses ay nanginginig sa halo-halong gulat at saya. Tumango si Thea, hindi na mapigilan ang ngiti sa kanyang mga labi.
Mukhang kailangan na nating bumili ng mas malaking sasakyan, sabi niya, ang kanyang mga mata ay naglalaro. Dahil ang susunod na De Leon ay hindi na naman mag-iisa. Ano? Kambal sila, Raph. Kambal na babae. Isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Rafael. Isang purong, walang halong, masayang tawa na umalingaw sa buong parke. Tumayo ito at binuhat siya, iniikot-ikot na parabang sila lang ang tao sa mundo. Narinig niyo, say, Gigi anak, sigaw nito sa tatlong batang lalaki na ngayon ay nakatingin sa kanila. Magkakaroon kayo ng dalawang little sister. Sa ilalim ng puno ng mangga, nakangiting pinanood ni Isabelle ang kanyang pamilya. Ang pamilyang minsan niyang sinubukang wasakin, ay ngayoy mas buo at mas masaya kaysa sa kanyang pinangarap. Niyakap ni Raph si Thea ng mahigpit, ang mukha nito ay isinubsob sa kanyang lig. Mahal na mahal kita, Darius De Leon, bulong nito. Mahal na mahal din kita, J.R. Rafael De Leon, sagot ni Thea, hinahaplos ang likod ng kanyang asawa. Habang papalubog ang araw, pinagmamasdan ni Thea ang kanyang buong mundo. Ang kanyang asawa. Ang kanyang biyenan. Ang kanyang tatlong prinsipe. At ang dalawang munting prinsesa na paparating pa lang. Noon, akala niya ang pag-ibig ay tungkol sa isang perpektong simula. Ngayon, alam na niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot sa mga bagyo o sa mga basag na piraso. Ang tunay na pag-ibig ay may kakayahang kunin ang mga lamat ng kahapon at gawin itong pundasyon para sa isang walang hanggan. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pamilya, at pag-asa ni na Rafael, Thea, at ng kanilang mga anak. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, na walang sawang sumubaybay at nakinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong naramdaman ang lamig ng ulan sa kasagsagan ng bagyo, ang kaba sa bawat pintig ng puso sa loob ng ospital, at ang init ng mga luhang pumatak dahil sa sakit at sa kaligayahan. Naging saksi tayo sa isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ng mga kasinungalingan at ng maling akala. Dahil sa huli, ang kwento ni na Raph at Thea ay hindi lamang tungkol sa isang nawalang pag-ibig na muling natagpuan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay nagsisimula sa pagpapatawad sa ating mga sarili. Ito ay isang patunay na ang pamilya ay hindi laging nagsisimula sa perpektong paraan. Minsan, ito ay dahan-dahang binubuo mula sa mga basag na piraso, pinagtitibay ng tiwala at walang hanggang pag-asa. Higit sa lahat, sana ay nag-iwan ito ng isang aral sa ating mga puso, na kahit sa pinakamadilim at pinakamalakas na bagyo ng ating buhay, laging mailiwanag na naghihintay. Laging may pag-asang sisikat na muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Rafael at Thea? Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. At kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po sanang mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong tagapagsalaysay, na laging magpapaalala na ang bawat puso ay may karapatang magmahal at maging maligaya.